even though tapos na po ang Christmas at ang New Year, balik pa rin po tayo dito sa series natin on Kingdom Blessedness. Ano, feel ba natin blessed tayo? Are we blessed according to Jesus? Yun ang question, no? Kasi maraming tao po, naka-hashtag ang blessed, di ba? Hashtag blessed kung may 13 months pay. Hashtag blessed pag nakauwi, Tapos hashtag blessed. Basta pag nagawa natin, nakuha natin yung gusto natin sa buhay. Pero alam niyo po, yung blessedness na sinasabi ni Jesus, hindi po siya nakasalalay sa mga makamundong mga circumstances. So even though, yes, sino po sa inyo, may mga bagay na hindi nyo nakuha noong Christmas. May mga gusto kayo pero hindi nyo nakuha. Ayan, marami, diba? Pero you know po, even if we don't always get what we want, blessed pa rin po ba tayo? Amen. Amen. Sasabihin mo sa katabi mo, kung anak ka ng Diyos, blessed ka pa rin. Amen. Totoo po yan. And I just want to take this time po just to say hello kasi bukas papakinggan po ito ng ating congregation sa Macau. Nako, wow. So balik po tayo sa Matthew chapter 5. Babasahin ko lang po yung mga beatitudes na napuntahan na natin. Ang gagawin ko po, babasahin ko yung una, tapos yung susunod, kayo naman. So even yung mga nasa online, kung nanonood kayo, gawin nyo rin gawin yun, okay? So again, verse 3. Matthew chapter 5 verse 3. First, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ako, medyo kulang pa kayo ng ulam, no? O yan. Verse 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yes, very good. Verse 5. We learned that blessed are the meek. Why? For they will inherit the earth. And blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Now today po, we're going to go to the fifth beatitude, which is in verse 7. So, according to sa verse 7, puntahan po natin yon, verse 7. Yung susunod. Ayan. Sabi po dyan, blessed are the merciful. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. I want to ask you something, pero I don't want you to answer outwardly. Isipin nyo lang sa loob nyo. Para wag na tayong magkukunwari sa bawat isa. Tayo po ba ay merciful? Alam nyo po, I want to remind everybody na yung mga beatitudes po, lahat po yan mga interconnected. Hindi po katulad ng rungs on a stairway. Please, po natin, pakita natin yung picture ko. Okay? So, lahat ng mga beatitudes, they're interconnected. Hindi po tulad ng isang stairway, kasi pag yung mga beatitudes, isipin natin na parang stairways, di ibig sabihin may pupuntahan siya, di ba? Ay, kung maging blessed ako, ay, kung maging poor in spirit ako, mag-mourn in the spirit, maging meek, mag-hunger for righteousness, kung merciful ako, di pupunta ako sa langit. Pero ang beatitudes po, hindi ganun. We have to think about the beatitudes more like a tree. Pakita mo nga. More like a tree. And na yung mga beatitudes, they are yung mga branches, yung bunga sa isang puno na may buhay na. Kayo po ba ay binuhay na? Binuhay na po ba kayo ng Panginoon? Amen. Kung binuhay na kayo, dapat lang that you have all of the beatitudes. Pero, obviously, hindi po yan automatic. Kailangan po natin siyang i-cultivate. Kailangan po natin, we have to grow in them. Now, the first 4 beatitudes po, okay? The first four beatitudes, mostly, nasa loobin po siya. Inward. Pakita mo nga yung picture. Inward. Ayan. Inward, ibig sabihin, nasa loob ng puso mo. Amen? Amen? Na yung susunod po na 4, okay, so number 5, 6, 7, and 8, they are outward attitudes. So, meron po siyang, God is gonna do something inside our heart, and then, lalabas siya in our actions. Can I hear an amen? So, kung hindi po natin ma-develop yung first na 4, mahirapan po tayo mag-develop ng susunod. So, today po, pag-uusapan natin about mercifulness. But ang question po siguro is, what is mercy? Because sa totoo lang po, sa buhay na ito, malimitan lang makakita ng mercy. So first, what is mercy?
First thing na sasabihin ko po sa inyo is that mercy is not human. Wow, alien ba yan? Humihinga pa ba kayo? Humihinga pa ba kayo? Kasi parang biglang nawalan ng hangin dito eh. Paki-on nga. Alam niyo po, kahit na, okay, sabihin na natin na ang tao may kapasidad na maging merciful, most people, hindi po natural na merciful. Okay? Bakit? Paano ko masabi yon? Kasi, pag tayo sinaktan, anong gusto nating mangyari? Gumante. Yun ang natural sa tao. Na pag may nakasakit sa'yo or nasaktan yung mahal mo, gusto mo balikan yung gumante, di ba? Rest back, ganyan. Mercy is not human. Mercy po is yung nature of God. God is mercy itself. Ibig sabihin, hindi lang po siya mahabagin, hindi lang siya maawain. He is mercy itself. Sabi po, I want you to see this scripture. Okay? Psalm 103 verse 8. Basahin natin together. 1, 2, go. The Lord is merciful and to anger and abounding in steadfast love. Now, obviously po sa Bible, maraming mga words na natatranslate to mercy. One of them is hesed, and one of them is raham. Okay? Now, yung hesed po, you see that the Lord is merciful, that's raham. And yung abounding in steadfast love, that is God's hesed. Okay? Now, alam niyo po ba, napaka-importante po nung mercy ng Panginoon. God's mercy is one of the driving forces ng lahat ng ginawa niya. Kunyari, tanungin ko po sa inyo, bakit ba tayo iniligtas ng Panginoon? Bakit niya tayo niligtas? Most people, they will say, kasi mahal tayo ng Panginoon. I mean, diligtas tayo dahil sa grasya niya. Diba? Sino po sa inyo nakarinig ng grasya? Wala? Grace, right? Most of the time, pinag-uusapan natin is grace. Pero when you look at Scripture, nakabilisan po ng ating PowerPoint, for example, pakita ko sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Sabi po diyan, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope. So ano yung reason? Ano yung reason bakit tayo na born again? Because of His great mercy. Kita niyo yan? So it's the mercy of God. Sa Ephesians chapter 2, sabi niya na we were made alive together with Christ. Bakit? Because God is rich in mercy. So, anong reason again? Mercy. Because God is rich in mercy. Titus 3:5. He saved us. Bakit? According to His own mercy. So, it is true po na tayo iniligtas dahil sa grasya ng Panginoon. Pero, it's also, kung wala ang mercy ng Panginoon, hindi siya magbibigay ng grasya sa atin. Do you understand? Sabi po sa akin, when I was a new Christian, ano bang pinagkaiba ng grace sa mercy? Grace is yung kabutihan na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi natin deserve. At yung mercy naman is yung kabutihan ng Diyos na ibinigay kahit na iba ang deserve sa atin. Hindi niya binigay yung deserve sa atin. Ano bang deserve natin? Wow. Ano bang deserve natin? Naku, mamaya tingnan po natin yan. Now, one thing we learn sa scripture po is na true mercy starts with God. Sabihin mo natin ulit. 1, 2, go. True mercy starts with God. So, kung meron po tayong, nakaranas po tayo ng mercy from people sa mundong ito, I don't know if you've ever experienced mercy. So, for example, may nagawa ka meron ka nabasag, di ba? May nasira ka sa bahay ng employer mo. Sino po nakaranas sa inyo na hindi naman pinabayad sa iyo yung nabasag mo? O, di ba? Or, yung nung nasa school ka, tapos may ginawa ka, pero hindi ka naman talagang totally na sinira, kahit na may ginawa ka. Ako po, naka-experience po ako ng ganun. I know what mercy feels like from people, pero alam niyo po ba, lahat ng acts of mercy by people ay nanggaling sa Panginoon. How do I know that? Because 2 Corinthians 1:3 tells us, basahin po natin, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Anong tawag sa Kanya? The Father of mercies. Kung ang Panginoon ang Father of mercies, ibig sabihin, walang mercy, walang awa na ma-receive natin dito sa mundo na hindi actually galing sa Ama. Do you understand? Okay? So, lahat po ng mercy is from the Lord.
Second thing we learn po about mercy sa scripture po is that mercy is not of this world. In fact, ang mundo, di ba, hindi talaga siya merciful. Sa mundo na to, may dalawang responses kapag mayroong nakasakit sa'yo. Okay, handa na ba kayo? Sino pa sa inyo this year nasaktan? Ayan, nako. Sino sa inyo may nasabi sa'yo tapos 3 araw na masakit pa rin yung puso mo? Sino sa inyo yung may nangyari sa'yo to the point na talagang gusto mong maglaglag dun sa Facebook? Sige. O, di ba? Lahat naman, nung 2025, nangyari yun, di ba? Again, may dalawa pong responses na typical kapag naka-experience ng yung nasaktan ka. First, ayan, retaliation. In other words, sabi nga, don't get mad. Ano yan? Ano yan? Get even. Don't get mad, get even. Yung pag sinaktan ka, gusto mo maranasan nila yung naranasan mo. Kaya sabihin mo sa kanila, sana kayo rin mangyari sa iyo yung ginawa nyo sa akin. Di ba? Uy, mag-ingat po tayo. Now, this does not include, this includes direct and indirect retaliation po. Pero hindi po included yung, for example, legal consequences. Pag may masama pong ginawa na labag sa batas, tama lang po ba na magbayad yung mga tao na yon? Yes, according to the law, right? So it's right lang. This retaliation po, and I'm talking about is yung revenge. Sino po sa inyo merong na-experience na gusto mang-revenge? Huwag kayong magsinungaling ha. Yan, lahat tayo, ganyan. Even po, for example, I was talking about yung indirect na retaliation, right? For example, yung hindi nyo naman sila inaway, pero siniraan nyo siya konti. Konti lang naman. Yung naghanap ka ng mare-pare mo, tapos sinabihan mo sa kanya, oo nga, alam mo yung ginawa niya sa akin noon, ganyan. Uy, naku, may gossip na, tapos dinagdagan mo pa. Hindi mo sila diniretso, pero sinaktan mo rin sila from the sideways. Okay, that's retaliation. Ang closest equivalent po ng mundo sa mercy is indifference. Pakita mo nga, indifference. Ayan. Kumbaga, don't get even. Ito ba yung worse? Just let it go. Let it go. Or yung, sino pa sa inyo nasabihan na, hayaan mo na kasi. Wag ka nang magtuturo. Wag ka nang magturo. Hindi po tayo ganyan. Now, I understand po yon because even may mga times rin that we have to let things go. Pero again, this is the closest sa mundo of mercy. Ang problem po dito is, hindi naman po yan long-term na solution, di ba? Eventually, kung may galit ka sa isang tao at hinayaan mo lang ng hinayaan, eventually lalabas rin yan, di ba? Kung hindi mo na-deal yung sakit. Kunyari, kahit na sa asawa mo, di ba? Ang lakas-lakas mo mag-forgive, pero hindi mo naman inayos yung problema. Hindi nyo naman inayos, di ba? Hindi naman siya nag-sorry, di ba? Hindi naman nangyari yun, di ba? Pag hindi nangyari yun, di ba, magkikim-kim ka rin ng galit. And again, sometimes hindi siya lalabas ng diretsohan, but it always comes out. That's why in the Bible, we are reminded na mag-ingat sa bitterness. Ang bitterness po ay parang damo. And alam niyo po ba, yung damo, di ba yung damo, kahit natanggalin mo na yung mga dahon, tumutubo siya. Bakit tumutubo pa rin yung damo? Tinanggal mo na nga. Bakit? Kasi may ugat siya. And alam niyo po, yung ugat ng damo, hindi naman yan malalim eh. Pero malawak siya. Kailangan kunin pati yung ugat para matanggal. Now, alam niyo po, ang masama po is na there is no real mercy in this world. There is no real mercy in the world kasi again, you can only tell people to let it go so many times. And kung tayo po, kunyari, if you were hurt by someone, financially, emotionally, physically, if you were betrayed by somebody, kaibigan, pamilya, yung mga pinakamamahal mo sa buhay, di ba masakit yun? And the trauma,
Sometimes, you have to deal with it yourself. And if you don't deal with it just continues there. Years and years later, lalabas siya. If there is no real mercy in the world, ano po ba yung biblical mercy? So tingnan po natin ilang pictures sa Bible. First of all, biblical mercy po, hindi lang yan feeling sorry. I want you to see this word, yung word na compassion. Alam niyo ba yung sabihin ng compassion? Compassion po comes from this word, splagnitzomai. I know na wala naman siyang NG. Pero sa Greek, meron siyang NG. Splagnitzomai. Splagnitzomai. Ganon. It means po, na yung compassion, sa tingin nyo saan nanggagaling yung compassion na yan? Awa. Yung naawa kayo. Saan nanggagaling ang awa? Sa heart, di ba? Yun ang isip natin. Pero yung mga Greek, hindi po nanggagaling sa heart ang compassion. Alam niyo kung saan nanggagaling? Sa bituka. Sa isip kasi nila, wala pong pinagkaiba yung mga heart, yung mga organs. Iisa lang sila. And since hindi mo naman nararamdaman yung tibok ng puso mo talaga, mas ang explain nila dyan is bituka mo yan. Lahat yan, bituka. So sino po sa inyo na nakaranas na ng nagugutom? Isang beses nga nagising ako, biglang, gumagalaw yung bituka ko. Pero guys, yung splagnitzomai is hindi lang na nagugugugugug yung bituka mo. Is to the point na nagugugugugug yung bituka mo na may ginawa ka na because of it. Compassion is na naawa ka to the point na may ginawa ka na. Sino po sa inyo alam yung picture na yan? Kasi nauna na yung aking, nauna naman yung aking PowerPoint. But this is the story of the Good Samaritan, right? Yung isang lalaki, ninakawan. And then, yung ilang nakakita sa kanya, walang ginawa. Finally, the Good Samaritan sees the man, and he helps him. Naawa siya, at may ginawa siya. That is mercy. Compassion with action. Sabi po natin, compassion in action. Very good. Now, another thing po, biblical mercy is not just letting go. Okay? Kasi hindi naman po siya shallow na forgive and forget. Pakita mo nga yung susunod. Ayan naman. Anong parable yan? Yung una is the parable of the Good Samaritan. Ano po yan? Parable of the merong father, may son. Ano yan? Prodigal son. Very good. Ito po yung storya ng isang anak na sabi sa kanyang ama, mamatay ka na sana. Kukunin ko na yung pamana ko. Kunin ko na siya at aalis na ako. Umalis siya, winaldas niya yung kanyang pamana. Tapos, sabi niya, wala na ako mapupunta, uuwi na ako. Wow. Grabe siya, no? And nung dumating siya sa bahay ng tatay niya, kung tatay niya Pilipino yan, ba't ka dito? Malayo pa lang. Oy! Kunin mo nga yung aso, dali! Ganon, di ba? Pero instead of doing that, yung ama malayo pa lang, tinakbo niya yung kanyang anak. At binalik niya, kinupkup niya siya ulit. At lahat ng nawala sa kanya, inirestore sa kanya. Now, yung gawain na po na yun, that is mercy. Mercy is not just yung you forgive and you forget. It is actively, sabihin niyo po actively doing and seeking good for those people that hurt you. Di ba? Iba na yun, di ba? Hindi lang sa, wag mo na sila, hayaan mo na sila. No. Ang mercy po is, nahanapin mo pa yung person na nakasakit sa'yo and maghahanap ka ng paraan na to do good to them. That's crazy. The father did not just withhold punishment from him, no? Binigyan siya winelcome siya, binigyan siya ng singsing, binigyan siya ng coat. Yung sobrang sagana nga yung mercy ng ama to his son, na yung kanyang unang anak, yung isa niyang anak na nagstay, na selos pa. Ganun kabait ang Panginoon. Alam niyo po ba, biblical mercy is radical sa mundo na to. Tingnan mo nga. Okay. Sa 2006 po, there was a man,
he went into this house. This is not just a house. This is a school. This is the school po of the Amish. Yung mga Amish po, sila po ay mga tao na they have decided na they want to live a simple life. Wala po silang electricity. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga yung laws of the land. They make their own food. Lahat ng sa kanila hindi po nila binibili. Sa kanila lang. And nakaseparate sila from society sa America. So this man, he went into the schoolhouse and hinostage niya siya. Hostage. And in the end, napatay niya yung 5. He shot them. 5 of them. And then he killed himself. In 2024, yung isa sa mga children na he shot, namatay na rin. So officially, 6 yung casualties of this 2006 shooting. Yung mercy po na nakita natin dito sa story na to, is na yung community na to, na namatayan ha, imagine nyo na lang, yung sakit, yung galit ng mga nanay ng mga batang yon, na wala silang, they have, actually, this guy, yung shooter, they were helping him eh. They, parang, he was working for them. So, binibigyan siya ng trabaho, binibigyan siya ng paraan para magkahanap buhay ba? And instead na maging mabuti siya sa kanila, ganito yung binigay niya. Can you imagine sa ating, anong tawag natin doon sa mga taong ganun? Walang utang na loob. And sa totoo lang, if normal tong mga taong to, dapat lang na yung family niya, yung shooter, naku, itakwil sila. But instead of doing that, first thing, pumunta sila sa bahay nung shooter. And they offered forgiveness to his wife, who was very angry and very hurt. Kasi pinatay rin niya yung sarili niya eh. May mga anak sila. So ano nang gagawin nila? And not only that, not only did they offer forgiveness, kasi may mga tao na nagpadala ng pera, ng support doon sa mga Amish, they shared yung pera na ibinigay sa kanila to that family. Kailangan ba nilang gawin yun? Sa mundo, okay na you forgive them. Okay na hindi sila patayin. Pero yung pupunta pa sila and they're going to support this family, that's doing good to them. That is mercy. What we learned from Scripture is na mercy is not just characteristic, no? Mercy is a response. Sabihin po natin response. Katulad ng ginawa nyo ganyan, di ba? Pag sabi ko, ano yung palagi natin sinasabi? God is good. And all the time, di ba nag-respond kayo sa akin? Jesus taught that blessed are the merciful. He taught na, sabi niya, blessed daw ang mga merciful. Bakit sila blessed? Kasi sila na-receive na nila yung blessing. Na-receive na nila yung mercy ng Panginoon. Alam niyo po ba, kingdom people are expected and commanded to show mercy. Are you a kingdom person? Naku, ang hina. Kayo po ba ay anak ng Diyos? Kayo po nakaranas po ba ng kabutihan ng Panginoon? Yes. And kung kayo ay naka-receive ng mercy, God expects you to be merciful. Sabi po sa Luke chapter 6, basahin ko po siya sa Tagalog. Mahalin nyo ang inyong mga kaaway. Mahalin nyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Akala nyo, grabe na nga yung mahalin mo eh. Magawan ka pa ng mabuti. Ano ba yan, Lord? Kung magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran.
Ayan, kasi huwag kayong magpahiram kung wala nga kayong pera eh. Yabang-yabang yung magpautang, yung pala, ginahanap niyo yung pera na yun. Oh. Sapagkat mabuti ang Panginoon kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Sino kaya yung mga taong yun? Tayo yun. Ikaw yun. Ako yun. Verse 36, maging maawain kayo tulad ng inyong Ama. Alam niyo po, because of the work of Christ, ipinalaya na tayo from the need na mag-rest back. Tulad ninyo, ako rin po, I struggle sometimes with revenge. Yung mga estudyante ko nga lang eh. Yesterday po, nagbalik na po ako sa eskwela. Ako po isang teacher sa Hong Kong. Yung isa kong colleague, nagkaroon siya ng foot surgery. Pumasok lang siya nung September. Tapos hindi na namin siya nakita. September, October, November, 3 buwan po siyang vacation. Tapos ngayon January, bumalik na siya. Tapos sabi sa kanya, welcome back. Sabi ko sa kanya. And sabi ko sa kanya, yung mga estudyante mo, na-miss ka na. Sabi niya sa akin, I didn't miss them. Ako rin po, sometimes yung mga estudyante ko, sometimes I have to tell myself na hindi nila naiintindihan yung ginagawa nila eh. Hindi nila naiintindihan yung disrespect. Hindi nila naiintindihan so kailangan ko silang patawarin over and over again. Para hindi ako, yung isipin ko, naalala kong ginawa mo sa akin nung isang araw mo. Ganun. Estudyante ko lang yun ha. Pero you know po, what does God do for us para hindi na tayo mag-rest back? One of the ways po that God has set us free is through His resurrection. Basahin ko po yung susunod. Okay, basahin ko lang po sa Acts 17:31. Sabi niya, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Sino po yung isang tao na yon? Si Jesus daw, when Jesus returns, may paghuhukom. Wow. At lahat ng mali, aayusin ng Panginoon. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang binuhay ang taong iyon. That's why I want to tell you po, yung mga times na sometimes we feel na may injustice, na may ginawa sa atin and gusto nating mag-rest back, gusto natin maging masaktan rin yung tao na yon, guys, itong paalala nyo sa sarili nyo, parating na si Lord. Parating na si Lord at si Lord, sa Panginoon sila kasagot. Sino pong mas maganda po sino po ang mas magaling? Tayo o ang Panginoon? Ang Panginoon, di ba? Sinong nakakaalam? Tayo o ang Panginoon? Who is going to do the justice? Tayo ba o ang Panginoon? Ang Panginoon. So, sabi mo nga sa katabi mo, parating na si Lord. Kapatid, parating na si Lord. So, wag na po tayong mag-isip na mag-rest back. Now, some of you may ask, Pastor, hindi naman ako perfect, pero hindi rin naman ako masamang tao. Hindi ko naman kailangan yung mercy na yan. Pero I want to tell you po, why you need mercy today. Again, ngayon, January na po eh. Tapos na ang Christmas. Pero sa totoo lang, if you look at Christmas, you will see na may pruweba po na kailangan nating lahat ng awa ng Diyos. You need mercy. I need mercy. Balik po tayo sa Luke chapter 2, verse 11. Sabi dyan, unto you is born this day in the city of David, a what? Lakasan pa nga natin, ano? A Savior who is Christ the Lord. How do I know that we need mercy? Christmas is proof na we need mercy kasi sino ang dumating? Balik. We needed a Savior. Jesus did not come as a helper. Jesus came as a Savior because we needed to be saved. Now, tayo po, bagong Kristiyano pa lang, we're taught this. We're taught na we were saved from the penalty of our sin. Totoo ba yan? Naku, hindi nyo alam. Yes, Christ came to save us from the penalty of our sin. What is the penalty of sin? Death.
The wages of sin is death. But guys, the problem with that sentence is na wala po nandyan yung sino yung magpaparusa sa atin. Kung may penalty, di ba, dapat may police? Kung may penalty, dapat may judge, di ba? Yung magsasabi, magi-enforce nung batas. Kung walang enforcer, di ako magbabayad. Di ba? Kung walang magtatanong sa akin na magbayad ng utang ko, sino ba itong magbabayad? Di ba? So, may penalty, dapat merong, anong tawag doon? Penaltor? Guys, do you know po, ang tunay na kaaway, Christ saved us from the wrath, the righteous wrath of holy God. We sinned against God. So Jesus came to save us. Ephesians chapter 2, it says this, all of us lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh, following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature, ano yung word na yan? Deserving. So, nung 2025, I heard so many people, deserve mo yan. Sige, gawin mo kasi deserve mo. Alam ba natin what we deserve? Because ginawa natin yung gusto natin, kahit na labag sa kalooban ng Panginoon, we deserve ang kanyang puot at galit. Christ came as an offer of mercy. Tingin po ba natin lahat ng tao makaka-receive ng mercy na yan? Lahat ba ng tao makaka-receive ng mercy ng Diyos? No. Offer, di ba? Lahat ba ng tao maliligtas? No. Sino yung maliligtas? Hindi. Yung mga mag-receive sa Kanya. Kaya nga offer, di ba? Ibig sabihin, ino-offer sa'yo, if you say no, okay. And if you say yes, you will be saved. According to Scripture, those people that reject Christ are already condemned. Hindi lang nila alam na sila'y patay na. That was what you were before Christ. Before nakilala mo ang Panginoon. Tingin niyo po ba yung offer ng mercy? Kasi kanina, nag-question ako sa inyo, no? Ang mercy, ang lahat ba ng tao makaka-receive ng mercy? Anong answer? No. Those people that receive Christ, receive the mercy. Now, ito po ang question ko. Since may offer ang Panginoon, may hangganan ba yung offer na yan? Is it forever? No. The offer of God's mercy is not forever. Because guess what? One day, darating ng Panginoon, di ba? First, may one time na it's too late for you to receive mercy. Is when you die. Guys, after you die, kahit na mag-pray ka kay Saint Peter, hindi ka bibigyan ng pagkakataon na maghanap ng forgiveness sa Panginoon. That's in Scripture. Yung si rich man and si Lazarus, si Jesus mismo nagsabi ng parable na yan. Namatay yung rich man pati si Lazarus. Tapos yung rich man sabi niya sa Panginoon, gusto kong bumalik para magsabi sa kanila. Sorry, it's too late. The offer of mercy is available as long as you're alive. But the moment you die, that's it. What else? When Christ returns. Alam niyo po, sino po sa inyo may mga na-share na kayong mga kaibigan about Christ? Pero ayaw nilang maniwala. Yeah. There are lots of people who have heard the gospel, pero alam mo, mabuti naman akong tao, hindi ko yan kailangan. O, diba? Pero guys, pagdating ni Lord, ayan na si Jesus, oh. Tingin niyo maniniwala na yung mga yon? Yes, lahat sila magtitiwala na. Kaya nga, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kasi kitang-kita na eh. Pwede ba silang mag-receive ng Jesus ng time na yon? When Jesus returns, it's too late for mercy because it will be time for judgment. Christmas is proof that we need mercy kasi dumating si Jesus as a Savior, as an offer of mercy. Christmas is proof na we need mercy kasi dumating si Jesus as Lord.
Anong ibig sabihin ng Lord? Anong ibig sabihin ng Lord? Pag siya si Lord, siya yung boss, right? Siya yung masusunod, right? Before Christ, sinong master natin? Hindi, oh. Before Christ, sinong master natin? Sarili natin, di ba? Ginagawa mo lang yung gusto mo, di ba? Or, actually, Scripture tells us na even nung time na akala natin, sarili natin ang master natin, alam niyo ba kung sino sinusunod natin? Si Satanas. Our flesh. You were not your master. You are a master. If Jesus is not your master is kasalanan. But when Christ came, He broke us from the bondage of the self-centered ways of the world. Dati, kaya ka mahilig mag-rest back kasi inisip mo, kung hindi ako mag-rest back, walang tatayo for me. Walang lalaban for me. So, kailangan kong lumaban para sa sarili ko. Pero guys, alam niyo po, Christ at Christmas came to prove na hindi natin kayang sagipin ang sarili natin. We cannot save ourselves. You cannot be the Lord of your life. Kasi, spoiler alert lang sa'yo, your strength is not enough. Sino po sa inyo na-realize how small you are? Di ba ang pangit ng feeling? Yung parang wala kang kakambi. Wala lang. Pero guys, you know what happens when Christ is the Lord of your life? When Christ is the Lord of your life, you have so many things. I want to show you. Okay. First of all, when Christ is the Lord of your life, you will have peace. Because dati, wala kang kasama. Pero guys, now, God is with you. Can you tell the person next to you, God is with you? Wait. God is with you if He is the Lord of your life. Guess what? What if He's not the Lord of your life? What if ginawa mo pa rin yung gusto mo lang? Is there peace? No. What else? When Christ is the Lord of your life, you have hope. Hope. Why? Because dati, kung gusto mo ng hustisya, kailangan ikaw ang lumaban eh. Wow, choose your fighter. Kaya ba ng fighter mo yung kaaway? Oh. But guys, we don't need to be afraid anymore. We don't need to feel powerless anymore because God is our avenger. That's why sabi ng Panginoon, do not take revenge. Why? Because vengeance is mine, says the Lord. Nako. If Jesus is the Lord of your life, you don't need to feel powerless. You don't need to feel small. Even if you are small, my God is big. My God is strong. Ngayon ka lang malakas. Pagdating ni Lord, hayaan ka. Sabi ko. When Christ is the Lord of your life, guys, you will have joy. You will have joy as you trust and obey Him. Madali bang mag-forgive? No. Ako po, this year, I learned what it means to forgive again. Sometimes, kala mo, pag nag-forgive ka na, tapos na, di ba? Tapos mamaya maalala mo na naman. Kasi nakita mo sila sa Facebook. Tapos ang saya-saya nila. And then you have to forgive them again. I give you a piece of advice. If there is someone in your life na every time nakikita mo sila, naungkat ulit yung galit, God does not expect you to kill yourself, na i-push yung forgiveness. Sometimes you just need distance from them. Unfollow them. Huwag kayo kaagad mag-block. Even yung simple na unfollow, hindi nga nila alam na in-unfollow mo sila eh. Pero you won't see them on your Facebook anymore. And that way, open pa rin yung door for them to communicate to you. But you don't need to feel like nandun sila palagi. Eventually, this is not a long-term solution, guys, ha? You cannot unfollow everybody that hurts you. But sometimes with distance,
1 year, 2 years, the hurt is gone. But if yung pag hindi natin yan dinideal, the hurt will continue. Today po is the first Saturday of the year. And I wanted to end our sharing through the observance of communion. So, ipiprepare po nila yung bread, pati yung juice natin. Pero before po yan, I wanted to share with you why Christians find it so hard to be merciful. Tingin niyo po ba? Kasi ako po, I can be very honest with you right now. I am not a merciful person. I think lalo na nang tumanda ako at gumaling na, ang galing-galing ko na yung pagtingin ko sa sarili ko, ang buti-buti ko, ang bait-bait ko. I found na mas lalo lang akong naging unforgiving, mas lalo akong, hindi ako madaling magalit, pero pag ako nagalit, matagal. You know po what I have found? The reason why I have become so merciless, the reason is because I have become a hypocrite. If you have your Bible po, I want you to go to Romans chapter 2. And today, I want to give you some exhortations before we take our communion, no? Sino pa sa inyo nakaalala nung song ni Sandy Patty noon, yung Via Dolorosa? Baka hindi nyo na alam. Via Dolorosa po refers to yung road na nilakaran ni Kristo papunta sa cross. If you go to Jerusalem today, may mga tours na you can walk daw to the same road na nilakaran ni Kristo towards the cross. They call that the Via Dolorosa, the way of the cross, the way of suffering. And you know po, while I was preparing for our communion, naisip ko that the only cure to our mercilessness is the way of the cross. And tandaan po natin na ang Panginoon tinatawag ang bawat isa, hindi na, sige, mag-try ka ha. Maging mabuti kang tao, try mo maging mabuting tao. Hindi po yun ang tawag ni Kristo sa atin. Alam niyo po ba kung anong sabi niya sa atin? He said, follow me. Today po, I wanted to go through Romans chapter 2, no? And ang nakita ko po dyan, I see the Beatitudes there. Kasi again, the Beatitudes are all connected, right? Mercy is the fifth. And if we want to be merciful, katulad ng Panginoon, we need to cultivate yung apat. So let's go to the first one. First, sabi po sa Romans chapter 2 verse 1, sabi po ito ni Apostle Paul, sabi niya, ngayon, masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginawa mo rin ang mga bagay na iyon.
Si Paul po, he is warning us against hypocrisy. Sabi nga nila, pag nagturo ka, di ba, sa iba, yung tatlo, nakaturo pa sa'yo. Galit tayo sa mga taong nakasakit sa atin. Isip natin, tama lang na masaktan ka kasi sinaktan mo ko. Pero, lahat po tayo nakasakit ng tao. Ni isa sa atin, lahat po sa atin, bagsak dun sa standard na ipinaparatang natin sa iba. Instead of hypocrisy, the gospel invites us to humility. Humility. Na maalala natin, guys, na kung wala si Kristo, zero po tayo. We are dead in our transgressions and sins. So today po, before po tayong mag-partake ng ating communion, let's just take some time in the presence of the Lord. And sabi po sa scripture na wag daw tayong kumuha ng communion lightly. Wag natin kunin yung communion na isip natin mabuti tayong tao. Because we are not. Makasalanan tayo. Nagkulang tayo sa Panginoon. At kung fair ang Panginoon, di dapat patay na tayo ngayon. Yes, Lord, today, we come to you, Lord. I pray, Panginoon, na yung aming pride, tanggalin niyo. Instead na tumingin kami sa kasamaan ng iba, na makita namin yung pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Dahil higit ang utang namin sa iyo. Second, sabi po sa Romans chapter 2, verse 2 and 3, alam nating makatarungan ng hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pero, sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumawa rin ng mga iyon? Naalala niyo si King David? Nung nagkasala siya with Bathsheba. Nung kinonfront siya ni Nathan, nung una, marami pa siyang, maangas pa si David eh. Pero nung talagang nagkaroon siya ng repentance, he acknowledged, I have sinned against the Lord. Today po, before we take our communion, let's ask the Lord na for this genuinely repentant heart. If you sin against the Lord recently, if nag-harbor ka ng anger, mayroon kang bitterness in your heart even now, I invite you to just say to the Lord, Lord, forgive me. Nagkimkim ako ng sama ng loob. Hindi ako nagpatawad. Nadala ako ng aking galit. Alam niyo po ba, tandaan niyo ha, si Jesus sabi niya, kung mag-isip lang tayo, sa isip lang natin ha, if we call someone a fool, in our heart, we have committed murder. If we have wished na masaktan yung iba dahil nasaktan nila tayo, we have committed murder. So we must ask the Lord for His forgiveness. Lord, forgive us. Have mercy on us, God. Have mercy on me, God.
Lord, break our hearts, Lord. In your hand po, you hold a piece of bread. The word says na the bread represents the body of Christ. I believe po na the bread represents the goodness of God. Naging mabuti ang Panginoon sa atin. Even though hindi tayo karapat-dapat, even though makasalanan tayo ng mga tao, katulad nung binasa natin in the beginning, God did not treat us according to as our sins deserved. But as high as the heavens are above the earth, so high is the measure of His love. As far as the east is from the west, ganun niya tinanggal ang ating kasalanan. Na kinuha niya ang ating kasalanan, na binayaran niya ang ating utang. Iyon ang ginawa ng Diyos para sa atin. Para sa iyo, para sa akin. God has forgiven you. God has shown you mercy. God has shown you love. So today, we are not just asking the Lord for forgiveness. We're asking the Lord, Lord, baguhin mo ako. Tulungan mo ako. Turuan mo ako. I cannot do this on my own. Today, you're holding in your hand a reminder of what Christ did for you. Christ did not just die, He suffered for us. He suffered to leave us an example. He suffered so that when we love our enemies, when we choose to obey God, na magpatawad sa kanila, we become more and more like Him. We are honoring God. So we forgive them, not because they deserve it, but because God deserves it. Because as we forgive yung mga people na yon, we are saying, ang Panginoon, napakabuti. And He deserves my trust. He deserves my obedience. So today po, before we take the bread, know kung anong sinasabi nyo sa Panginoon. You are telling Him, I have received mercy, so I will give mercy. I'll give you some time po. I want you to pray. And as the Spirit leads, you're gonna say that again. You're gonna say, I have received your mercy, and I'm going to give mercy.
Christ has set you free. His life, His death, His resurrection has set you free. You take that bread and you say, Lord, I received your mercy, and now I give mercy. And you take the bread. Let's go to number 3. Romans 2 verse 3. Sabi niya, ang akala mo ba makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga, at mapagtimpi. Tandaan po natin kung sino ang Diyos ng buhay natin. Kung sino ang Master, sino ang Panginoon. Walang makakaligtas sa hatol ng Diyos. Siya'y mabuti, siya'y mapagtimpi, pero guys, hindi yan forever. Parating na ang Panginoon. At sa kanyang pagdating, darating na ang kanyang yung paghuhukom. And tandaan po natin, if Jesus is our Lord, then we should trust Him. Being unmerciful, kung ayaw nating magbigay ng awa sa iba, ang sinasabi natin is na hindi mabuti ang Diyos. Ang sinasabi natin na hindi natin siya pinaniniwalaan. Nung sinabi niya na, vengeance is mine. Na ayusin niyang lahat. If Jesus is our Lord, then we must trust and obey Him. In your hand, you have a cup. This cup represents the new covenant in the blood of Jesus. Tandaan nyo, nung si Kristo, bago mamatay si Kristo, He had an opportunity na sabi niya, kung pwedeng hindi, di wag na lang. But sabi ng Panginoon, not my will, but yours be done. So today po, when you're taking this cup, yun ang sinasabi natin sa Panginoon. Meekness is not weakness. Meekness is yung magpakontrol tayo sa Panginoon. Yung hayaan natin na masunod yung kalooban niya. Na magpasakop sa hari ng buhay natin. We can trust Him. You can trust Him. So I'm going to pray, and then we're going to drink the cup. Heavenly Father, we thank You. Ni isang beses, hindi Mo kami binigyan ng rason bakit hindi kami magtiwala sa Iyo. Instead, paulit-ulit, You've shown us na talagang mabuti Ka. Na yung timing Mo perfect. Lord, sabi Mo sa salita Mo na hindi lang na maawa kami sa mga kaaway namin,
Sinabi mo, mahalin namin sila. Sinabi mo na gumawa kami ng mabuti sa kanila. Tulad ng kabutihan mo sa amin. Lord, we want to trust and obey you. We want to say yes to you because you are the Lord of our life. Lord, as we take this cup, we are praying that same prayer na pinray ni Jesus. Let your will be done. Let your will be done. In Jesus' name, amen. Let's take the cup. Finally po, sa Romans 2 verse 4, ito pong sabi, no? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. There is an offer today of repentance. There is an offer today from the Lord to be free from bitterness, to be free from being in bondage to our trauma. Alam niyo po ba, even trauma can be an idol. Kung yung trauma mo nagiging reason kung bakit hindi ka na sumusunod sa Panginoon, guess what? You have an idol. Nasaktan ka, naiwan ka. Iniwan ka ba ng Panginoon? Hindi. So bakit mo gagamitin yung trauma as a reason why you don't come to the Lord? So today po, as we end our gathering, I just want to pray for people today. And let's just spend time in the presence of God. I wanted to sing our song. Yung kinanta natin kanina. Yung maghari ka. Make sure na nakabalik po tayo dun sa worship mode. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Minsan pa, nanunumbalik. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. I-pray po natin sa Panginoon, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tumayo po tayo. Nanunumbalik sa iyong paglingap.
nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes, Lord, maghari ka. Maghari ka. I want to end by reminding you that Jesus is the Lord of your life. You are not in bondage to your feelings. You are not in bondage dun sa gawa ng mga taong masasama. You are not in bondage to your past. Christ has set us free. And because Christ is the Lord of our life, we must trust Him. We must obey Him. And the Lord is not just telling you to let it go. The Lord is telling you to trust Him today. To trust Him every day of the rest of this year. To trust Him that when people hurt you, God sees. And God knows. And God is able. God is good. And He will not forget. So if God is good, then trust Him and forgive. Let's just say to the Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I'm saying yes, Lord, to you, Lord. Yes, Jesus. I trust you. Some of you need to say that, Lord, I trust you. Yes, Lord, even hindi pa dumarating yung sakit, pero I trust you. Even now, Panginoon. You are my hope. You are my joy. In Jesus' name. And the church will say, Amen.